Morning! So, nandito ngayon si Nanay Lenny, yung aming, syempre, lola, at kakain kami. So, mahihain si Nanay sa, sa, sa camera. Kaya, Nanay po muna kayo dito. Magkakwanda tayo. So, nagsasama pa si Nanay kasi gusto daw niya may kasama. Oh. Si Lola ko. Yes! So, kamusta naman kayo, Nanay? Ito, ayos naman. Tawa ng Diyos eh. Malakas-lakas pa. Yeah, so guys, si Nanay is 83. 83 years old na. At malakas-lakas pa rin si Nanay. So wala naman po kayo nararamdaman, Kaya gano'n. naman, awa ng Diyos eh, nakakagawa-gawa pa. Kamusta naman po yung buhay nung araw saka ngayon? Kasi nung araw, di ba parang medyo mahirap yata? Mahirap ang buhay nung araw. Eh ngayon kahit mahal ang bilihin, Opo. mas maginhawa ngayon kaysa noon. Noon talagang hirap ang buhay. Pag-gulay-gulay lang ano namin. Yung ano po, yung puro pagkain. Ang pagkain, gulay sa isda rin. Dahil lang ama nagsasakay eh. Ah, Nagsasaka ama. pero kayo po maano, no, mahaba yung buhay ng mga tao nung araw. Kasi puro, Kaya manggulay-gulay nga. Gulay na ano. ano po yung binibili talaga? Yung tinanim lang po, pas kukuhanin. Ano. Yung tinanim lang po, may mga tanim kayo sa paligid. Saka may tanim ang mga amat sa ano. Sa Bukid. Sa bukid. Saka sa tumanan sa may ilog. So it means hindi kayo masyadong bumibili ng mga Hindi, bilihin, hindi. talagang puro... Pati isda. Sa bukid din nga. Pag uwi ng ama may dalang isda. Ay, ganun po talaga na araw. So, kwan po siya. Maraming libre nun. Kaya nagsasawa din po kasi puro isda at Isda, gulay. gatas. Gatas ng kalabaw. Gatas ang kalabaw. May kalabaw kami na may gatasan. Eh, kaya nagsawa ako sa gatas eh. Araw-araw may gatas. Araw-araw gatas na. Pero ngayon yung mga tao talagang gusto din makakain ng gatas, inuulam. Ay, sayang wala tayo ngayon. Pero napakadami natin pagkain, Ikaw ba kumain ng gatas ang guys. kalabaw? Opo, inuulam ko din yung gatas ng kalabaw. Talaga ng asin. Lalagyan ng asin. Eh ngayon po nung ano na, ngayon 2024, so ang mahirap daw ngayon pera. Pero naman ang ano ngayon, kasi sa mahal ang bilihin. Oo, mahal po ng Mahal bilhin. ang bilihin, kaya medyo pera ano. Hirap sa... Hindi. Binibigyan lang ng mga anak, ng apo. Opo, pag ano po talaga at least, di ba po? Kayong dalawa makakita kayo doon ha. Wag po kayo mahiya sa camera, ayan. Pero sa ganun po, ano parang ano yung natutunan nyo sa buhay na parang anong araw mahirap ngayon? Ano ang mas masarap? Masasarap po ngayon anong araw? Mainom ngayon, may kuryente, nung wala. Wala Ilaw kami. lang nadigas ang ilaw namin. Eh ngayon may kuryente, may TV. Ano mga may TV, may aircon, May aircon. lahat po. Eh nung araw wala. Ilaw lang na pantalla ang gamit namin. Ganun. Isang ilaw lang ginagamit, isang ganyan lang. So ano, yung pantalla. Nung araw po, so Nung araw. gas lang tapos wala po siya. Mahirap ang pera nun, pero ano, ginawa kami sa ano, dahil libre kami sa ulam, libre sa isda, isang ano. At sinaano nga sa bukid, tsaka si ama may gulayan sa ibayo. So mas madali po pala ng mga pagkain. Talaga, yun talagang sasabihin nila na ano, pwede ka mabuhay sa Pilipinas kahit wala kang pera. Kahit- Pero ngayon, hindi ka na pwede mabuhay sa Pilipinas sa wala kang pera. Pera ang kailangan ngayon. Kasi yung iba, dati talagang madaming lupa. Ngayon, yung iba wala pa Eh, lupa. ama dati maraming lupa, ba't isa-isa na wala? Ano pa nangyari? Pinahiram sa mga pamangkin, pinahiram. Mm. Ala, nawala. Lahat, pati sa kanya, 3 hektarya yun eh. Tapos may mga bakod na taniman ng mga gulay, ng mga maisan. Alang natira. Pinahiram sa mga pamangkin. Hindi, inabutan ng mga ano na right. Ano. Ay, ganon. Inabutan, hindi na nakuha. Inano na nila, pinangalan sa kanila. Kaya wala nang nakuha. Ganon po pala. Ito yun. lang ang natira, itong tinatayo ng bahay. Kasi hindi naman talaga lahat kayang, ano parang, ano yun nun, lagyan kong saka, hindi na kaya lahat puntahan para lagyan ng mga palay po nun. Nung araw, mahirap ang buhay nun. Pero Pero ano naman kami sa pagkain, sa ulam, ano kami, kasi nga, libre sa gulay, libre sa isda. Ang ano madalang dito, karne, baboy. wala masyadong baboy. Kaya Chicken. yung magluan ng manok. Ay, aga. Alaga. Ganun. Mm. Nakawawala sa labas. Ganun. Papatayin na talaga, galing na gano'n po, no? Ay, kamusta naman po yung love life niyo? Paano po kayo nakapag-asawa?
Di. Nakapatay po na. Paano ba kayo mag-asawa? Mahigpit ang ama nung araw. Hmm. Marami nanliligaw sa akin nung araw. Ang ginawa, kung marami nanliligaw. Wait lang. Pakita muna natin si nanay. Isa kayo po ito, no? Ayun. Ito si nanay nung araw kasi tingnan nyo yung picture niya. So, batang-bata. Pati yung asawa niya, ayan, gwapo at maganda siya ng araw. Di ba? Sobra. Hanggang ngayon naman maganda si nanay. Maraming, matanda na. Oh, ano po nangyari doon? Paano po yung love life niyo? Eh nga, din nung marami nanliligaw, ay mamahigpit. Hindi ako pinalalakad mag-isa. Hmm. Paglakad ko may kasama. Ay, ganun po talaga. Ilan taon po kayo nun? 18. Ang ginawa ng ama, itinago ako sa Manila. Oh, sa Manila pa talaga, mas madami po ng loko-loko. Sa Manila, nakasama ko sa bahay ang tatay niyo, ang lolo niyo. Kasama ko. Ang bahay, isang ano lang, magkaiba lang ng kwarto. Oo. Dahil doon kami nakakilala. Nakitang nananahi ako doon. Itinago ako ng ama sa manliligaw. Sa higpit ng ama, nakita ng tatay niyo yung hirap ko doon. Nananahi ako maghapon. Sa gabi maglalaba. Nakita ng tatay niyo yung hirap ko sa alas 2 na ng madaling araw, maglalaba pa. Kaya tinanan ako. Ayun, gano'n lang nangyari sa buhay ko. Higpit ang ama, hindi nga ako paglalakad mag-isa. Gano'n ang nangyari sa buhay ko. Kaya maaga ako nakapag-asawa, wala pa akong 20 mag-asawa ako. Wala pa akong 20. Eh, si Lolo po, mayaman po ba sila noong araw? Nag-aaral siya. Nag-aaral ng? Nag-aaral siya. Ano po yung aral niyan? Yung commerce ba na ano niya nun. Isang taon na lang nagsama nga kami. Kahit nagsasama kami, nag-aaral siya. Ngayon nagkataon yung pang-matrikula namin, yung pang-matrikula niyang bigyan ng biyanan ko. Nagastos namin kasi nagkasakit ako sa Manila. Hindi namin sinabi sa biyanan ko na gastos ang pera. Hindi nakapag-matrikula, hindi nakapasok. Kaya isang taon na lang sana, tapos na siya, ika-graduate na. Yung araw na. Sayang. Kaya sayang din. Eh, kamusta naman po pagsasama kayong dalawa nung nagtanad kayo? Hindi po ba kayo hinabol? Kasi syempre mahigpit po ba, nagtanad kayo. Pinuntahan nga ako ng Ditsiyaya sa pinuntahan ako sa Bulo. Pagdating doon sa sinampal lang akong gano'n. Sinampal ko kayo? Diyos nga. Sabing gano'n. Bakit kakabata-bata ako sumama ako. Nakita ka siguro yung hirap ko, maghapon ako nananahi. Tapos nga sa gabi, pati maglalaba ako. Nakikisama. Bakit hindi kayo doon kayo naglalaba? Pero hindi lang kayo sa Manila, hindi po kayo pinag-aral. Hindi, pinapag-aaral ako ng ama. Nakita ko nag-aaral ang mga kuyang, hindi kong. Hindi ka sabay-sabay. Nakita ko, inuutang lang yung sa pagsasaka. Opo. Ako tumanggi. Kaya sabi nga ng Tito Archimod, nanay, ba't di kayo pinapag-aaral? Pinapag-aaral ako nakita pa ako, inuutang lang yung pera, yung paaral. Ako hindi ako. So inintindi niyo talaga sila, Pinuntahan ako ng mga dito, pinipilit akong pag-aralin, ako Ayun, sa higpit ng ama, kaya nakapag-asawa ako. Sabi ko nga, kaya hindi yung masyado mahigpit. Pag lang may po-formal na, hindi ka, halimbawa may po-formal, uso pa formal. Yung ligaw-ligaw, opo. Pagtataguin na ako ng ama. Ay, ganun? Pinagtatago ako. Pag may naniligaw po nun, ano yung mga bit-bit nila, may mga dalawang kalabaw, Wala namang nun. Kuwan lang po talagang, aliligaw. Wala naman dalang, mahirap nga ang buhay nun wala namang mga dalaman lang chocolate. So, kuwan po talaga, parang pupunta lang dyan kasama siya lang o kasama magulang or hindi. Nanliligaw pa lang Pagka nanliligaw pa lang, dalaw-dalaw lang po. Linggo-linggo, meron akong dumarating na formal. Ay, gano'n? Hindi talaga linggo-linggo, may manliligaw po kayo? Marami lumiligaw nga sa akin noon. Pagka naan ng ama, pagtataguin ako. Ganun, kaya hanggang sa niluwas ako ng Manila. Mas nadali po kayo sa Manila. Nakita naman ako ng tatay niyo doon. Ayun, nadali naman ako lalo. Buti na in love po kayo agad doon kay tatay. Parang naano nga rin ako sa ama. Parang naano ako sa ama. Naigpitan masyado. Hindi ako pinalalakad mag-isa. Parang, kumbaga sa nakaano ako kay ama. Nasasakal kayo kasi puro. Hindi nga ako makalakad mag-isa. Mananay ako kay susunduin pa ako, ihatid pa ako. Kaya hanggang sa tumanda, hindi makaanong nag-iisa.
Kaya naging ano pala, kaya nyo pala lumilibot hanggang ngayon. Ay, gusto nyo po ba ipatanan namin kayo sa iba para wala? Matanda na anak, matanda na. Hindi na pwede. Ay, so ganun po pala naging istorya nyo nung araw. Pero nung pagsasama nyo na po na Ay, napakabait ng tatay niya. napakabait po. Nasunod po lahat ng ano doon. Lahat ng ano ko. Kahit ako naman hindi nakatapos ng pag-aaral. Nasunod ko lahat ng ano ko sa kanya. Napakabait. Hanggang sa mawala siya, hindi kami nagkagalit nun. Sabi ko nga sa kanila, hindi kami nagkagalit nun. As in, hindi po kayo nag-away talaga, as in, Ay, totally. hindi kami. Kaya sila, mga kapitbahay dyan, hanga sila sa tatay niyo sa bahay. Nakikita lang, magaling makisama. Pati dito, magaling siya makisama. At hindi po nakapag-away? Ay, hindi kami Never humiyaw, ganun. Hindi kami nag-ano no. Hindi kami nag-ano no. So perfect po talaga. Napakabait. Bakit po namatay si tatay? Hindi. Galing dito yun eh. Oh. Alas 10 ng maga. Galing dito natulog. Magtatrabaho siya sa Manila eh. Sa ano. Ano sa perang ano niya eh. Yung trabaho po? Trabaho niya. Ano Sa ano. Ngayon, dito siya na, umuwi siya ng ano, may saka siya sa Bubulo, may saka siya. Umuwi siya tuwing gabi. Layo po ah. Oo. Ano po ang sakay nyo? Kalabaw? Hindi, sumasakay din siya sa bus. May bus po? Okay, Uuwi okay. siya sa gabi, sa maga, aalis siya. Eh, nung umaga na yun, naalis magpapabunot siya ng punla. Hindi, umalis siyang alas 10. San mo ang putik nun eh, maano siya. Sabi ko, huwag ka na kaya akong tumuloy kasi isa ng putik, baka mamaya mabusan siya ng uso nun niya, nagtubusan ng tubig sa ano eh. Pagka, sasakay ka ng jeep. Busan ka ng tubig. Oo, so saan naman natin sa Manila, ganun pa rin po ngayon. Ano ang putik. Sabi ko, ka na kayong tumuloy. Eh, sabi niya, hindi pwede, may kausap ako, sabi niya. Hindi raw pwede, hindi may kausap siya. Alas 10 ng maga, nung umalis dito, malakas, masaya. Ang Tito Gerald mo, binaba pa dito hanggang alas 12 dito siya babae. Opo. Ang sabi niya, kung siya raw nakakatulog, huwag mo na ako ikang gisingin. Kung siya raw makakatulog, kung siyang gisingin. Oo. Hindi nung magang umalis, sabi ko nga, huwag nang tumuloy. Hindi nung, hindi daw pwede dahil mayroon daw siyang kausap. Nang dumating sa Bubulo, di pumunta sa magpapabunot ang punla eh. Opo. Dahil may saka siyang papabunot. Nung pauwi na, nung alas 5 na, pauwi na siya. Nung, isang kidlat lang daw yun. Isang kidlat lang. At yun naman ang kidlat? Yung kidlat. Di, tapos kinano ko nag-aan sa puko. Pinuntahan siya, nahulog siya sa pilapay. Nakita nung kunin siya, nakahandusay na siya sa putik. Ganun, nung tamaan ng kidlat. Di sinundo kami rito, may sumundo rito, mga tito boy mo, sinundo kami rito, alas 9 na ng gabi, naka-jeep. Opo. Sabi, kinakailangan na ikaw, may kay Ate Lenny kasi nahilo daw ang tatay nga niyo, kinakailangan dala sa doktor. Eh, sabi ko, ba't pinuntahan pa niyo ako kaya man pwede nyo dalhin ng doktor. Gusto kakasama ka, sabi. Wala akong kakutob-kutob na abot ako nakaano na siya, nasa servisyo na. Talaga, malakas umalis, paano isipin mo mamamatay na. Maano siya nung mga oras na yun. Gusto nga kakasama kaya kang punta ng doktor, sabi. Ganun, Then dumating kami dong pinasama lahat mga bata, sinama ang mga Lahat po sila? Oo, ala naman ako kakutog-kutog. Pinasama pati Tito Gerald mo, magtatatong taon na eh. Wala naman akong kakutog-kutog na magkakaganon. Dahil nahilo, dadala sa doktor. Gusto ro. Kaya nga pati si Stalin, sinama ko pa eh. Sinama ko yan. Kasi kinakailangan ko doon sa ospital. O then, abutan namin sa Bubulo. Nakita ko, may ilaw na doon sa loob. May nakaservisyo na. Ay, naka-ano na po? Doon na... Naka-ano na siya, nakalagay na sa taon. So doon na nga po siya... Sa Bubulo na siya nilagay mismo. Nagpunta nga siya doon, papabunot na ng punta. Doon siya inabutan. Hindi na po siya inuwi dito para dito iservisyo? Doon na po? Hindi na. Gusto nga nito, yung biyanan ko, kung gusto ko raw iuwi dito. Sabi ko, gusto niya siguro dito, dahil doon namatay. Akong manong doon nilagay. Yung bandang huli, pinakuha ko rin, pinadala ko rin. Pinadala niya doon dito? Paano tuwing pupunta kami ng Undas, kasama ko lahat ng mga tito. Doon pupunta pa? 7 yung anak kong kasama tuwing Undas. Pagsakay lang naman kami sa sakyan. Tuwing Undas, kasama ko silang lahat. Dahil bandang huli, pinakuha ko sa mga tito. Buto na lang po, So ano po reaction nyo nung nakita nyo na nasa servisyo na? Nung makita ko may ilaw sa naglulundag na ako sa pagbaba ko sa naglulundag na.
Pagka pala ganun, hindi mo pala makukuha ng Umiyak, umiyak, pawato. Oo. tumuro. Basta sa ano ko, tandang-tanda ko, naglulundag lang ako. Mm. Nung marap ako sa kanya, basta ang ano ko, ba't nagkaganyan siya, ba't nagkaganyan ka? Oo. Ganun ang ano ko. Ay talagang biglang-bigla eh. Pakakalain bang maaga, malis ng maaga. Malis, Nakakaiyak pala yung five. talagang namang, ay, pag maala, talagang maano ka doon sa buhay nag... Mm. Eh, maliit ang Tito Gerald mo, magtatatlong taon. Kaya, wala naman kaming ano nun. Kaya, yung bahay namin, sabi ko sa tatang, napakabait yung mga biyanang ko. Apa. Sabi ng mga biyanang, pagka ano, di lang nga kaming panggastos. Ang tumutulong sa akin, yung mga kapatid ko, pinadadala ng pera ng mga inong sa ama, pinadadala ng pera ng mga kapatid ko nagtatrabaho. Yun ang ginagastos. Ang tita mo naman, Tita Josie mo, nagpabingo rito, siya namin panggastos din, pandagdag. Nag-aaral sila. Ang Tita Josie mo katatapos. Ako natapos na po. At least nakatapos pa ba? Pero hindi siya nakakuha ng exam. Katatapos, hindi na ako niwan, nagpabingo nga siya dyan. Yun ay kinaan namin. Doon. Papakin mo na. Apo. Yun po yung kinabuhay nyo kasi wala talaga simula ano. So mahirap po pala nung... Tapos nung yung tinatayo namin ng bahay, sabi ko sa biyanang ko, alang panggastos na ano. Sabi ko, tatangalin ba may ng ibenta, yung sakang sinasaka. Ang papa mo na nagsaka nun eh. Sa bubulo po? Sa bubulo. Ano baka kung mainom sa ibenta, tatangin tayo anong bahay o yung sakahan. Ayun sabi nung biyanang ko, mainom siguro yung tayo ng bahay kasi yung saka daw, kahit pa paano may darating kayong karakain. Oo. Kaya ang ginawa ko, binenta ko yung tayo ba, yung likod. 18,000 lang yun. 18,000 lang tayo ang bahay. Ganito ka. 1990 ano po yun, so medyo matagal na yun. 1985. 1985, malakalaki na rin po yun ng araw. Tapos, nung maubos na ang perang yun naman sa akin naman ang inano ko. Renter ko kasi naawan mo sa tatay niyo, sa papa mo nung pumupunta siya dun, siya nagsasaka. Pagka hindi ko malang kung saan nakukuha ng panggastos pang sa bukid. Buti ba nakatapos sila si Tito RC? Ang nga nun, unang nagpa-aral sa Tita Josie mo, si Chang ang Lola Lupi niyo. Tapos si Tito RC mo, si Lola Lupi mo rin nagpa-aral. Ganun. Kaya, awa ng Diyos, nakaraos kami ng bigay-bigay ng mga kapatid. Opo. Lolo Lupi mo, uwi rito ng bago magpasko. Nandito na nun eh. Umutuloy po siya dito? Ito, yung mga gamit na yan sa mga gamit niya nandito na, yung mga damit. Nandito na po. Ano po yung gusto sabihin niyo sa mga anak niyo, like Tito RC? Tinanungan minsan natanong Tito RC mo, nanay, paano tayo na buhay nang wala sa tatay? Sabi ko sa tulong ng mga kapatid ko, mga padapadala sa... Pagka yun, buwan nagpapadala ka sa inang yung mga trabaho. Ilan po kayo magkakapatid? 6 kami. 6 po kayo? Kayo po panganay? Panganay ako sa babae. Ang kuyang Narde, yung Ligondelio. Susunta ko siya, ang lubi mo. Si Julio, sunod si Bere. Kami, 2 babae. So, kayo po ba, mayaman po kayo? Kasi yung mga kapatid yun, sabi niya mahirap, hindi pinangutang lang, pero sila nakapagtapos po. Ang ginawa ng Digong, kaya nakapag-aral yung mga kapatid ko. Nag-aral siya sa Manila, nag-aral. Doon siya tumira kalasan sa mga tiyahin namin, libre. Pagkain, libre sa bahay. Nag-aral siya, nagtrabaho siya, nag-security siya. Ay, gano'n ang security po. Aral, trabaho. Ngayon, tuloy sabi. Ang nangyari, yung aral trabaho niya, nakatapos siya, nairaos niya yung pag-aaral niya, nakatapos. Pinapag-aaral niya ang tiyalusin mo. Ngayon, nung mapag-aaral niya, nakatapos siya doon, pinapag-aaral ng tiyalusin niya, gano'n. Tiyalusin mo, pinapag-aaral niya sa ganun. Tulong-tulong na silang 4 na sa sa pag-aaral po. At least, di ba po? Tulong-tulong lang, kaya nakatapos. Si Kuyang tapos lang ng high school yun eh. Siya pinag-aaral una ng ama. Sabi ng si Kuya po yung panganay, di ba? Tapos ng high school. Hindi nakapansama sa kamay ko itong isang kamay. Gusto ng siyang makapag-aaral. Sabi ng Kuya. Si Rogelio na muna unang pag-aaral. Susunod sa taon siya na.
nagkataon, nag-asawa. Ay, nag-asawa na siya. Hindi na nakakapag-aral hanggang tapos ng high school. Yan ang nangyari. Buhay Kaya namin. kwan po. No? So guys, yung mga ano ni nanay, yung kapatid nasa US, di ba? May mga teachers, may mga nado sa politics, Engineer receiver. engineer si Lolo Bear, may nakulong pa during pa Marcos, kasi talagang active din sa politics, no? So, ayun po. Apat silang nakatapos. Apat silang. Sa tulong-tulong din nila. Ay, sa mga anak niyo po kay Tito Archie, ano na po gusto niyo sabihin ngayon? Ay, maraming salamat sa siyang sumusuporta sa aming RCA. Salamat. Kaya sana magpagaling ka, anak. Magpagaling ka. Siyang sumusuporta sa amin yan. Guys, nalabot po tayo. Ito po pala si Ninang Rose. So, Sana hindi ako nagpapakita ng umiyak ko. okay lang po yan kasi, syempre, ano ba yung kasi sabihin Tito Archie? Sige, tuloy niyo po kasi nalobat tayo. Hindi ako nagpapakita ng umiyak kasi gusto ko makita ng malakas ang loob ko. Ngayon magkasakit nga siya. Parang, Ano sabihin? Hindi, alam naman po nila mahina ang loob nyo kahit hindi nyo ipakita. Kaya hindi na nila sinasabi. Kasi ilang araw na pala sa ospital. Hindi sinasabi sa akin. Sabihin na lang nang uoperahan na lang. Yung sinabi. 5 araw na siya sa ospital hindi sinasabi. Sila lang magkakapatid na kakaalam. Kasi parang siguro kaya sana magpalakas ka RC. Ikaw ang buhay namin dito. Kaya ginagawa din ni Tito Archie lahat para mabuhay o mag-business, Hindi ako namiyak nun. Pati ako na sa harap ni pinakita kong malakas ang loob ko. Kasi alam po talaga nila ganun niya po kasi so 5 days na pala dun sa hospital bago po sinabi. Sila magkakapatid. Nagkakaalaman na sila. Kasi may pala silang group chat. Sabi ko, ba't hindi ako sinasama? Hanap ko din. Hindi kayo kasama sa video call. Hindi ako sinasama. Nanay Eka, kung merong araw silang usapang magkakapatid, pagpapasensyahan nyo Eka kami. Ano po yung nag-decide na sabihin na sa inyo? Bakit sinabi na sa inyo? Opera na nga siya noon, So parang hindi niya alam kung baka mamaya madiretso or parang nagsabi sa inyo. Kaya sinabi na. 5 araw na ako nanay din sa ospital. Sabi, alam nila, natiis nilang hindi nila sinabi sa akin. Kaya para sabi ko, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog na. Nararamdaman niyo po talaga ng something? Ang sabi ko nga, ba't di ako makatulog? Parang hindi ako. Yung pa na, may nangyayari ng hindi maganda. Kaya, buti naman awa ng Diyos na nasa bakasyon sila. Yun siya. Kaya sana, magpagaling kayo, Arjen. Salamat sa pag-aalaga niyo sa papa niyo. Salamat. Okay. Siyang nag-aaral ng ina. Pagka paabot nga lang din daw siya. Oo, mahirap din magkasakit po, lalo na sa ibang bansa. Sabi ko nga, mabuti may kasama siya. Paano kung nasa ibang bansa ko, wala akong kasama. Kamukha Tito Lolo mo. Nasa di naman nakasama yung anak. Mag-isa po, no? Lang siya ng kwarto Umupa lang siya ng kwarto. Wala po siyang kwarto. Hiwa-hiwalay. Pag tumawag lang si Ana, tumawag ng anak, hindi siya sumagot, pupunta si Ana. Ay, gano'n? Kaya nung wala na nga, tinatawagan hindi sumasagot. Ang ginawa ni Ana, pinuntahan. Nung abutan nga, nakaano na. Patay na. Ilang days na kayong Siguro noon lang, basta tumawag na hindi sumagot. Pupuntahan na niya agad? Pupuntahan na. Kundi si Ana si Jajay, pinupuntahan. Papakin mo na ito. Po, busog na po. Kay Tita Josie naman po. Si Tita Josie po yung pangalawa na. Siyang panganay yan. Panganay po. Siyang Panganay wala si Tita Panganay Josie. sa anak ko, malaking sa akin. Sabi ko nga sa Lola Luby mo, lahat ng gamit ko, lahat ng wala akong binili. Puro Tita Josie mo, bumibili ng mga nakakararang na yan. Kahit na nag-aaral yan, iniipon ng kanyang baon para pag uwi niya. Kahit na 50 pesos, bibigyan ako noon.
O bibili ko kahit isang pang-itaas man lang ganun. Eh kaya napakalaking ano sa akin ng Tita Josie mo. Siya lahat. Hanggang sa ngayon, pagka mga kailangan ko siya, bumibili. Dahil hindi mo na pupunta na bayan, siya lahat ang bumibiling gamit ko. Lahat ang gamit ko. Pag may kailangan ko. Kaya ako din po, no? Eh sa pera naman, ang sumusuporta, Tita, dito arsi mo. Tapos mga bigay-bigay yung mga anak, apo, yun ang nagiging. Ay, ngayon po. So, lahat po sila talagang... Ay, salamat ka pala sa doon sa pagdala mo noon, binigay sa akin ng papa mo. Mga kakarang araw na yan. Salamat. Wala pang problema pag meron naman po. Nabigay-bigay lang ng apo, nagiging anak. Yan. Saka guys, si nanay napakabait niyan. So, hindi na natin isa-isa yung mga kapatid. Pagka may dumating, may dalang pasalubong. Yung apo, anak. Nabubuhay ako sa bigay ng anak at apo. Eh nanay, kunyari, eto syempre lahat naman tayo patanda, pwede tayong mawala anytime. Oo, doon tayo talaga. Oo, doon tayo talaga papunta. Kunyari mo, ngayon, or alam nyo na bukas kayo mawala. Ano yung gusto nyo sabihin sa lahat yun? Sa kila Tito RC, sa amin, sa lahat. Yung parang, kasi hindi na natin siya masasabi pag nawala tayo. Di ba parang ganun po? Talagang naman tayo pupunta. Oo. So ano po yung parang gusto nyo sabihin sa amin lahat? Hindi ang ano ko, yung magkasama-sama kayo. Yun ang dinadasal ko. Yung magkasundo-sundo. Basta ako, gabi-gabi yun ang dinadasal ko. Magkasundo-sundo ang pamilya ko. Yun ang ano ko. Basta magmahalang kayo. Yung pagkakasundo ang dapat ano. Yun, gabi-gabi dinadasal ko sa Panginoon yun. Opo, yung family niyo naman po, okay naman po tayo dito. Actually, yung illustration mo, oo. Maano naman pati manugang ko, mga apo, napakababait. Lahat sila ano sa akin. Lahat. Opo, nakaano nga Wala po. akong masasabi sa mga anak ko, sa mga apo. Lahat mababait. Pagdating nila may mga pasalubong. Kahit sila Regina, sila Kay, si Oma, may mga pasalubong yan. Si Danton, may mga pasalubong pagdating. Si Roland, kaya kumusta sabi ko, nahihiya na ako sa inyo. Pagdating, sila Danton, may mga dalang ano yun, kain. Kasi alam po natin talaga na maikli lang yung buhay. Anytime talaga po, di ba po? Pero tingin nyo kayo, ready kayo? Sabi ko nga, ang dinadalaan ko, di balik kunin ako kahit anong oras. Huwag lang, ang dinadalaan ko, yung huwag ako mag-uulyan. Yung madadala sa doktor, gano'n. Kasi mahirap pag nag-ulyan, aalagaan ka pa. Di balik kahit anong oras ka ako, tanggap kong kunin ako. Yun ang dinadasal ko gabi-gabi. Kaya ako, bago matulog, magdadasal ako. Yun ang inaano ko. May nakwento pala kayo nanay sa amin noong araw na sabi nyo, totoo si kamatayan, na? Totoo yun. Totoo. Kasi nakita daw ni nanay talaga. Paano nangyari na nakita nyo si kamatayan? Parang... Ay, noong araw, nabuntis ako sa Tito Archie mo yun. Apa. Di, kagampang ko, malapit na ako mga anak. Doon kami natulog sa mga biyanang ko. Doon kami natulog. Apa. Ngayon may nakita akong kagampang ko na, malapit na ako mga anak mo. Nakita ko may babaeng pumanik sa hagdanan. Di ba may itaas yung mga sumatata? Nasa itaas kami. May umakyat na, may yung parang, ano po talaga? Kalawit po. May kalawit na. May kalawit na. May nakapapan yung ganun, parang kung ano yung comics ba nung araw na nakikita talaga na yung itim lang. Opo. Yung parang masang ilaw, ng itim. Nakagano sa akin yung kalawit. Nasa leeg niyo na po talaga? Nakaharap sa akin. Oo. Kakalawit ka. Ang ginawa ko, pumikit akong gano'n, Diyos ko, huwag muna niyo akong kunin kasi maliliit pa yung mga anak ko. Di baling mga baboy namin. May alaga kami baboy. Inalay niyo yung baboy? Parang gano'n na po. Ngayon, sabi ko, di baling baboy namin ang kunin niyo. Huwag lang muna ako at maliliit pa yung mga anak ko. Yun. Pumikit akong gano'n talagang pumikit ako. Sabi ko, di baling baboy namin ang kunin. May mga alaga kami, magaganda alaga ng baboy sa likod. Di bali baboy namin ang kunin niyo. Huwag muna ako at maliliit pa yung mga anak ko. Nagkataon, umagang bumaba ako. Katulong namin siya. Dahil buntis nga ako, hindi ako makagawa Pag hindi ako makabangon, nung buntis ako sa Tito Arsen, hindi ako makabangon nun. Kinuha namin katulong si Sedes. Ngayon sabi niya, nung bumaba ako, sinaloob ako ng Sedes, may iyak. Atelene, sabi niya. Yung baboy namatay, sabi niya. Ilang baboy po yun? Isa lang muna yung namatay. Sabi, ay salamat, sabi ko. Basta ang sinabi ko, ay salamat. So nagulat siya, nagpasalamat ka pa. Sabi, Atelene, baka nagpasalamat. Sabi ko kasi, kasi kagabi nakakita ko, may kakalawit ako sa akin nakaitim. Tapos ang nasabi ko kung di baling baboy namin ang kunin. Huwag lang muna ako at maliliit yung mga anak ko.
Eh ngayon, isa-isang na ano yun. Ilan po lahat? 7 yun eh, 7 magaganda. Ah. Ngayon may mihingi, dadala ng baliwag. Hindi ko pinabigay yun. Oo. Hindi ko, dahil, kumbaga sa ano yun. Alay yun, alay, Yun oo. ang inano ko, hindi ko binigay. Oo. Hinihingi lang, matataba yung mga baboy. Hinihingi, baka daw po pwedeng hingin yung isa, gan. Eh sabi ko, hindi. Inano ko yan eh. Oo. Siya kung binigay sa Panginoon yan na panubo sa amin, panubo sa akin. Hindi, naubos na isa-isa yun. Asin namatay po araw-araw. Isa-isang na ano yun. Kaya ano, tinubos ako. Oo. Mamaya ko. Nauna parang tatay mo sa akin, eh, yun ang tumubos sa akin. Oo. Ang inaano ko kasi, agampang ko. Di ngayon sa matulong sabi, di nangyari na yun. Nanganak ako, nanganak ako sa ipar. May dumalo sa amin, may dumalo sa akin. Opo. Ano po ang dalaw May sa inyo? dumalo sa akin, buntis. Apo. Gampang. Kapit-bahay namin dumalo. Ay, naibigid ako yung nakita kong may kalawit. Kalawit daw. Ngayon, nagpadala ng Manila. Noong ding araw rin, nagpadala ng Manila yung buntis. Bakit? Kasi nakita din siya? Hindi. Iniisip niya, baka kung siya buntis, baka mamaya makita rin doon niya. Nagpadala sa ano, hanggang hindi nanganak, hindi nagpalabas ng ospital sa Manila. Ah, gano'n? Hindi nagpalabas yun. Hindi nagpalabas. Sinanamiding yun. Na ano ko yun, parang yung mga nangkaraan, parang sabi nga ng Tita Josie mo, nanay, ba't naano mo yun nung araw? Parang nakaano sa akin yung mga nangyari nung araw sa bubulo eh. Oo. Yung mga nangyari sa buhay ko, parang nakalarawan sa akin. Ngayon po. Oo. Bakit po? Ewan ko lang, bakit parang nakikita ko yung mga nangyari nung araw, ganun. Ayun, pagkaano ng tatay niya, parang nakikita ko. Naaalala niyo po lahat Siguro, ngayon? naaalala ko, parang nakikita ko. Lalo na pagka hindi ko suot ring Father Pio. Opo. Father Pio. Kaya may suot ako. 200 lang ito, 200. Pagka hindi ko suot ito ko, ano nakikita ko, mga patay ang nakikita ko. Seryoso po, nakakita ko. Paano yung nakikita mga patay? Ay, nakikita ko, naglalapitan sa akin, naglalapitan. Pag nakahiga po kayo? So parang sinusundo kayo, parang ganun po. Ngayon, hindi ko pa suot ito, nabita ko kay Inso. Sabi ko, pagkagabi, pag may higa na ako, nakikita ko kung may mga patay na. Para kang lumalapit sa akin isa-isa. Sabi niya, magsuot ka ng kwintas na ano, yung Father Pio. Hindi ka lalapitan nun. Ngayon ito, pagka hindi nakasuot sa akin, talagang nakakikita pa rin ako. Ngayon, pagka hindi maalala ko. Makakilala niyo naman po ang mga nakikita na po, ano? Nakikilala ko asawa niyo, gano'n. Gano'n, sila Chaplonia, nakikita ko yan, mga nangamatay. Nakikita ko yan. Kaya sabi ng Tito Edmo, may third eye daw ata ako. Ngayon, sabi ng iso, magsuot ka, hindi mo na makikita yun. Pagkasuot ko ito, wala akong nakikita. Ngayon, pagka hindi ko suot, alam ba, naligo ako, hubarin ko. Huwag niyo na hubarin, kahit maliligo kayo, okay lang yan. Sumasabit yung, Apa. Sa CR, nakakita din kayo pag nandun. Pagka hindi ko suot, dahil ang ano ko, pagka naalala ko, sabi, ko, Pia, yung pintas ko nga anak, pakiabot. Kahit nakahiga na ako at nakakita naman ako ng mga Nawawala pag ginawa ko. Pagka nasuot ko, wala na. Kaya ito, malaking ano sa akin, si Father Pio. Grabe. Hindi naman sila kumakausap po sa inyo or ano lang po ginagawa nila? Basta nagdadating nga sila. Marami para kumbaga sa ano, isa-isang dumadating sa harapan ko. So parang binibisita kayo, gano'n lang? Dumadating. Nakikita ko silang dumarating na isa-isang dumarating. Parang dinadalaw ako, gano'n. Oo. Isa-isang dumarating. Kaya, Mga ilan ang pinakamadami po? Ay, kumisan maraming sunod-sunod sila. Kaya nga, maalala ko nga agad si Father Pio, maalala ko siya. Oo. Ano ko, Daisy, pakikuha nga yung ano, sasabit ko minsan doon sa may aparador. Hindi naman kayo natatakot or what? Nga, maalala ko na si Nung primero, nung hindi ko sunod, tatakot ako. Sabi ko, kunukulam ata ako. Oo, opo. Sabi ko, kunukulam ata ako. Yun ang sabi ko sa mga, sabi nila, sinanay ka kung ano mga iniisip, mataka iniisip niyo yun. Nila. Kasi syempre kayo may mga talaga nakakita naman po talaga. Nakikita ko nga, talaga nakikita ko. Basta hindi ko nga suot ito. Nung mawala lang, pagkasuot ko ito, pag hindi ko nasuot, may makikita naman ako. Kaya malaking bagay sa akin ito. Ngayon po, pag tinanggal ko yun sa umaga, makakita sa umaga, kahit umaga? May makikita ko pag inaalis ko. Nakikita ko isa-isang dumarating. Kunyari po, kahit try kayo natin. Ay, joke lang. Wag. Nakatara din. Parang nagpapakita sa akin, parang sinusundo ba ako. Kaya sabi nila, nanay, wag muna kayo sasama. Oo, malakas pa kayo eh.
ang ano ko, di baling kunin ako ng ganitong ano, yung bigla lang, huwag na ako ma-doktor kasi inaano ko. Kung ma-doktor, Gastos malaking pa. gasto sa mga pamilya ko, baka mag-iwan pa ako ng utang, di ba? Eh kung bibiglain, hindi na sila magkakautang ng marami, ano, kaya gusto ko, ang hiling ko sa Panginoon, di baling kunin ako kahit anong oras, yung bigla lang. Yun, yung wag akong magkakasakit, yung dadalhin sa doktor. Eh kasi baka, siyempre pagka may sakit ako nasa ospital, isa-isa na kayo mag-aanuhan ng pera. Baka mamaya kahit utang, malaking tulong ka ako sa mga anak ko. Yun ang dinadasal ko sa gabi bago ako matulog. Marami akong naanihiling sa Panginoon. Marami akong nihiling. Di baling kunin ako kahit anong oras, basta bigla lang. Kasi mahirap na magkakasakit. Eh, kamukha ngayon, panahon na ito pag nagkasakit ka. Ito mo si Merla, 2 araw lang, 3 libo. Kaya nga po, grabe Kaya din. nga, 2 araw na ngayon. Eh, kung tagal-tagal ka sa ospital, dahil milyon na. Oo po. Karaniwan, milyon na na. Ano. Eh, kung wala kang pera, dahil uutang lang ang pamilya mo. Kaya ang hilig ko sana sa Panginoon. Di ba, yung bigla? Di ba? Eh, kung magkakasakit ka, dadalhin ka sa doktor, pati pamilya mo, ano, baka magkautang pa, mag-iiwan ka pa ng utang. Noong araw po pa nagkasakit, ano lang. Albularyo lang mo. Albularyo lang. Pero nanay kayo, di ba noong araw nag-iihip kayo, parang iihipan nyo kami, gano'n. Ayaw na ako. Inaano ako sa ano yun Ayaw na ako pag-ihipin ng Pero bakit nagkaganon kayo? Ano po yun? Saan nyo nakuha yun? Tiyangganin mo. Meron siyang gano'n, meron siyang ano. Kasi uso nung dati talaga yung mga pendant, mga, kumbaga parang, Tiyangganin mo nabigay sa akin ng ate, gusto mo kang manggamot, sabi niya. Eh sabi ko, manggagamot ako sa pamilya lang. Eh kasi kung sa ibang ano, magdadatingan ayoko ng iba-iba. Pamilya lang. Sa mga anak ko, sa mga eh, por meron, ganun lang ginagawa ko. Kaluin mo, nung dumating dito, makadyos masyado yun. Yung naano, kundi po rin sa Panginoon. So hindi pinatigil kayo. Ate, pwede huwag ka na, ano, baka mamaya kung saan nanggagaling yung power. Yung orasyon mo. Baka ako saan nanggagaling. Kaya kung pwede, kaya hindi na ako Hindi na kayo Hindi na ako dati maano ako. Pero may bukol ako Ruel din Apo. Dati yan, nagabayabas ito. Nagabayabas mo dati? Marami nakaalisan yan. Hindi ko sinasabi sa kanila kahit sa kanin. Sa wala lobby mo lang sinasabi. Pagkapaligo ko, di siyempre nakahubad ka. Pagkapaligo ko, orasyon ko yung kamay ko. Igagano ko sa likod ko. Ngayon ito mo, bagyan na lang. Nakuha no. Ang sabi nga, kahit bukol, makukuha basta binulungan mo. Kaya ano nang lola lubin nyo, baka daw mamaya kung saan nanggagaling yun. Baka mamaya kahit di sa Panginoon. Hintuan mo na ate, sabi niya. Kaya hindi ako maano ngayon. Hindi na po. Pero nakuha rin alana. Alana po sa likod. Dati maano na yun Pero sa kanila hindi ko sinabing may bukol ako. Baka mamaya dahil ayoko ma-doktor Ngayon po malalaman na po nila. pero no sinabi ko na sa kanila nagkabukol ako na pag gumaling ako sa ihip. Pag naligo nga ako, ihipan ko yung kamay ko. Iaan akong gano'n sa likod ko. Umama ng Diyos na anak ko. Sa mga apo nyo po na maliliit, paano yung gusto nyo sabihin? Ang kukulit na mga apo sa tuhod, mga apo. Mga apo sa tuhod, maliliit pa yan Yung mga nagsisipag-aral sana tapos muna sila, mga ni Joyce, ni Jaja. Kasalukuyan silang pinagkakagastusan. Sana mag-aaral muna silang mabuti para yung gumagastos sa kanila. Hindi masyadong yung mga apo nyo po kami, sila Ate Kay. Sila, Yung sana, kayo magpipinsan. Lahat ng apo ko, magmahalan kayo, magtulungan, gano'n. Magtulungan ng ko. Magkasundo-sundo. Basta yun ang magkasundo-sundo ang mga pamilya ko. Yun ang hiling ko sa Panginoon. Magkasundo-sundo kayo, magbigayan kung sino meron, magbigay, gano'n. O magpapasensyahan. Kung, di ba, minsan kakaroon ng problema, magpapasensyahan. Pero sinabi nyo, syempre ang dami mahirap, puro mahirap yung napag-usapan natin. Ano naman yung pinakamasaya yung naramdaman sa yung from na nabuhay kayo, na nakilala niyo si Ama? Syempre naging masaya ko yan Tapos, ano po yung pinakamasaya na naramdaman nyo sa kahit nung naandyan si Ama at saka nung nawala si Ama? Ang pinakamasaya kong yung mga ngayon, ang buhay ngayon kasi kahit mahirap
mahal ang bilihin. Masaya ako kasi yung mga anak ko, mga apo, may mga trabaho, siya nga nagsisipagbigay sa akin. Kaya kahit pa paano, maano ang dibdib ko, gumagana ang dibdib ko. Hindi katulad ng araw Hindi po talaga katulad, sobrang yung araw. aalalahanin mo lahat. Parang lagi lang libre ang pagkain namin sa bukid, sa bako, ganun, libre. Kaya nga hindi ako nakapag-aral eh. Ayoko mag-utang-utang. Pinipilit nila akong pag-aralin. Sinasama ako naman sa eskwelahan. Eh, naalala ko, inuutang lang nila yung pera, kaya pampaaral. Opo, ganun po talaga ng araw. Para Tinanong nga Tito Arce, ba't nanay hindi kayo napag-aral? Eh, sabi ko, pinapag-aaral naman ako. Kaya lang, ako umayaw. Ako umayaw kasi nakikita ng utang lang. Natatakot ako sa utang. Eh, bukod sa pera po, yung mga ganyan na dahil masaya kayo, okay ang family, ganyan, so ibang-iba naman. Ano pa sa sarili nyo naman? Bakit kayo masaya ngayon? Eh, masaya ako dahil nakita ko nagkakasundo-sundo kayo. Yun po talaga yung goal nyo, no? Yung family po talaga. Nagkakasundo-sundo. Masaya ako sa pamilya ko kasi nagkakasundo-sundo kayo, di ba? Lahat kayo magkakasundo, nagbibigayan. Yun ang pinakamaano sa akin, kayo ganyan nagtutulungan. Di ba, kamo nga, tinutulungan mo si Joyce. Magtulong-tulong sa papag-aaral. Yun, masaya na ako noon, tulong-tulong. Kaya lagi kong, yung magkasundo-sundo kayo, ang pamilya ko magkasundo. Eh, bukod po sa family, di ba nangyayari na po yan? Yung gusto nyo mangyari naman para maging masaya kayo. May gusto ba kayo? Ganon. Bukod sa pera po. Ay! Ano ba? May wish po ba kayo? Mamaya may nakakarinig. Ay! May nakakarinig. Ano ba maano ko? Huwag niyo daw po kayo muna mahiya ngayon. Ay! Diyos ko. Ano ba maano ko doon? Kaning tanong mo? Ano po yung parang magpapasaya sa inyo? Siyempre ngayon, kahit matanda na tayo, may magpapasaya pa rin sa atin. Ano yung gusto nyo makuha or ano gano'n? Ano ba Basta may pera ako, masaya ako. Yes. Sabihin ka na sinana, bibigyan natin ulit mamaya. Wala tayo. Kasi kumakain. Marami nagbibigay kayo mga pipinsan, mga anak ko, isa-isang nag-ano. Kaya hindi naman ako nawawalan ng pera kahit pa. Yes. Pero nung araw po, nawawalan kayo nung anak ko lang po. Kasi syempre sila, kayo umiisip sa kanila ngayon, binabalik lang nila. Ngayon nga ako mo, marami kayo magpipinsan, saka yung mga anak ko, isa-isang nagbibigay. Dahil nabubuhay ako sa mga bigay-bigay. Kasi syempre si nanay napakabait din, talaga tinutulungan niyo sila lahat natin. Ayun, pati yung lahat kayo, mga bigay-bigay mga pati mga manugang nga, si Danton, si CJ, si Roland. Talagang ba sila? Isipang bigay yan. Sabi ko, nahihiyan naman ako, bigay kayo ng bigay. Wala akong nabibigay. Inaano ko kala Danton sa akalaan. Nahihiyan naman akong bigay kayo ng bigay. Ako wala akong nabibigay. Ayun ang naano ko sa kanila. Hindi, at least, di ba po? Kasi sila ngayon yung mga meron. Kung sino po talaga meron, siya po talaga yung magbibigay, di ba po? Sabi nga ni Danton, kayo mahiya, talaga po, kang ganun. Isa-isang pagka dumating, kumisan nahihiya rin ako pag may dala. Hindi ka ba nahihiya, bigay kayo ka ako ng bigay, ako naman lang ako naibigay. Nahihiya ka rin naman ng ganun. Hindi, pero kundi yung tagaw nila po. Kaya kumisan sabi ko, kung na kayo nagdadala, hindi ba ganyan po, basta bukal naman sa kalawal, kuhanan nyo lang po, minsan lang po yan saka, kumbaga, cherish din nila kasi syempre, matanda na rin po tayo. So, kumisan nga, nahihiya ka rin ng bigay. Pagka kahit ako wala kayong dala, basta pumupunta kayo dito, pinupuntahan niyo ako, ayos lang. Yung aking dinadalay. Natutuwa na ako nung aking pinupuntahan. Pag matanda na po talaga. Saka 83, ang tagal na rin po, no? Mag-84 na ako. Mag-84 na po next year, no? Kaya, yung mga nila nanay. Nakakagawa-gawa naman. Ano pa po ginagawa niyo ngayon? Nag-uugas sa prato, Ako nag-aasikaso dito sa loob, sa bahay. Kasi, basta titalpa mo, tigaluto, tigapanindahan. So, libangan nyo kasi kailangan din minsan talaga po ng libangan kasi pag maiinip naman kayo, wala kayong magagawa. Ay, sa kwarto. Lahat ako dito, basta si Alpa, tigapanindahan, tigaluto. Ako hindi nagluluto. Siya ang tigaluto. Yun ang malaking bagay, yung magluto eh. Oo, kasi pag ano po talaga kayo, lakad-lakad lang dito. Sige, eto, ganyan. Hindi naman ako naglilibot. Doon mga tita Josie mo, hindi man ako napupunta. Napakadalan. Ay, punta tayo ngayon po, nanay.
Sige. Sige guys. Sige, tatapusin na namin tong vlogs kasi nakakatawa yung istorya ni nanay na yung from... Pasensya na sa naging buhay ka. Pero masaya ako at maano yung mga apo ko, mga anak. Siyang nagsisipagbigay sa akin. Awa ng Diyos, may mga trabaho naman sila. Yeah. Salamat sa Panginoon. Yeah, thank you so much po kasi talagang yung buhay ni nanay noon. Ibang-iba naman po talaga kasi nung araw talaga, yun nga, hindi pa civilized. Ngayon, nagbabago po talaga, 2024 Isang na. pantalla lang na ganyan nung ano namin, isang pantalla lang. Guys, eto nga bahay na to be honest, ang tagal na. Ilang years na tong bahay na to, nanay? 55 kay Dan Tito Arsimito. Si 55 years. The thing is, binili niyo po ba to o pinagawa talaga? Binuhat po ba to? Di ba uso yung mga ganon? Hindi ko nga nun may trabaho. Hindi ko nga nagpagawa nito. Pinagawa po niya talaga. Hindi ko nga nagpagawa nung nito. araw. So, ito po pala si Dikong, si Lolo. Siya nagpagawa. Napakagwapo at magaganda ang mga lahi. Ayan, si Lolo Roger po to, no? Tapos ito yung lola namin, nanay ni nanay. At, Dati nila na lupa ito. dati po nila lupa ito? Dati Nino na. po? Ng mga ama. Kung hindi ako nakapag-aral, ako hindi nakapag-aral sa aming kakapatid. Kaya inano ni ama na kung hindi ako nakapag-aral. Sa'yo na to? Ako pinatira dito, yung daw mga kapatid ko nakatapos, yun ang bali pamana sa kanila. Kaya ako hindi nakapag-ano, kaya ako pinatira. Nasa Buburo nga kami. Pinauwi kami rito para ako matira dito. Ganun, nangyari. So, sobrang bait din po pala. Si Kuyang naman, ang binigay sa kanya, yung tayuan nila ng bahay. Binigay din yan, lupa din yun na Mana naman ni Inang yun, galing kay Inang Wana, binigay sa Inang. Yun ang binigay sa Kuya. Ganun po, napaka ano po Kami talaga. nga hindi nakatapos eh. Kayong dalawa lang po. Yung mga nakatapos, yun na raw pinakamanan nila, ganun. Ay, nakakatawa naman. Di ba nakakatawa pong malaman yung story ni nanay pagkatapos pati, syempre, mga message niya in the future. Pag matanda na marami na. Pero ako, lahat parang nakalaraw. Yun ang pagtira namin sa bulo, parang nakaano sa akin, sabi nga. Parang ngayon pa siya nagiging naaalala. Siguro dahil wala kayo masyadong ginagawa, kaya siguro naaalala niyo. Parang nakikita ko nga mga nangyari sa buhay ko. Oo. Sabi nga ng Tita Josie mo. Parang tumalas pa isip niyo. Nanay ka, batay, naano mo lahat yung nakaraan. Parang ako nakikita ko yung, parang, baga sa parang nakikita ko nga. Ay, ganun. Parang yung buhay namin nung araw. So parang nakikita niyo na ganyan na, kunyari pag tumingin kayo dyan, nakikita niyo yung mga gumagalaw kayo nung araw, ganyan. Parang pag pumikita ko, pag pumikita kayo, oo. parang nakikita ko yung mga nangyari sa akin nung araw, mga nangyari namin sa Bubulo, ganun. Wala po ba kayong naalala may tinago kayong ginto na isang box? Baka maalala nyo kung ano natin. Wala nga kaming lang gintong Baka may binaon po si Amar ng ano. Wala. Sige. Ganun na lang guys. So pupunta muna kami doon kala Tita Josie kasi mamaya luluwas din ako. 11:27 na ginagawa. Sige, bye. Thank you, nanay. Thank you po tayo. Bye-bye. Thank you.